sa PNP. Yan po ang sigurado. Sa ISAP siya sumuko at ang kasunduan tahimik lang. Pero dahil nagbida-bida na naman ito si Abalos, di umano, talaga nga namang may plano ata itong maging senador. Kaya gusto niya yung credit sa kanya. To the point na inilaglag niya yung payasong ground commander na si Torre. Hello po, magandang araw. Yes. At nakakataba ng puso ang mga nangyayari. Kasi baka isipin ng iba, bakit tayo nagdidiwang? Nagre-rejoice, Oo, kasi una-una, dito napapatunayan natin na napakasinungaling po ni Torre. Talagang siya po ang pinakasinungaling at sumira sa imahe ng PNP. Yes. Wasak na wasak no? At mga kababayan, meron po ako ibabalita. Ito po'y confirm at pinaalam ko na rin po ito sa SMNI, kaya nga din po ako nandito. Ang tunay na nangyari po talaga ay sumuko po si Pastor Kibuloy sa AFP, sa ISAP. Particular po dyan sa lugar na yan, hindi po siya nahuli o sumuko sa PNP. Siya po ay sumuko mismo sa ISAP. Ibalik lang po natin ang tunay na nangyari dito. Kung maalala ninyo, hindi po nagtatapos si Pastor Kibuloy. Yes. Siya po ay may gustong mangyari dahil ito'y nasa karapatan niya. Ang gusto lamang po niya ay dito humarap sa kaso niya. Yes. Yun po ang kanya sinasabing paulit-ulit. Kaya nga sinasabi ni Babat, di daw sumuko. Dahil po, ang alam niya, itong PNP, which is napatunayan naman po natin, nandyan no, yung mga Amerikano, pati yung chopper ng Amerikano, nandyan po. Na gusto po siyang dalhin sa Amerika. So, ang gusto niya, di ba ko, kung maalala ninyo, sinasabi ni Atty. Torion, na magkaroon ng kasunduan, na dito lang siya uusigin. At sa tingin ko, ito naman po, para sa klaro ha, hindi ko po ito confirm, pero sa tingin ko, yun po ang dahilan kung bakit siya sumuko. Malamang nakuha niya na po yung usapan, assurance na hindi siya dadalhin sa Amerika. Ito naman po ang totoong fact na nangyari dahil tandaan niyo po, tayo may mga contact ho dyan sa AFP dyan sa Davao. At ito ho talaga ang sinabi nila sa akin. Okay? Ang How sabi it can be told, How it can be told, Byron. Ito po ang sabi nila sa akin. Yes, boss. Actually, ito talaga ang matindi dito. May kasunduan ang ISAP at Secretary Abalos na it's going to be a quiet surrender to them, to ISAP. Ibig sabihin, tahimik lang at hindi dapat ganito kaingay. Ang problema, hindi ho sumunod sa usapan si Abalos. Nagbida-bida na naman siya. Gusto niya makuha yung credit. At ang sabi nga po ng ISAP ay sila profesional. Sila tahimik. Hindi sila magsasalita. Yan ang sasabihin nila. At sila ho tatahimik lang po. So kung ano ang kwento ni Abalos, yun ang mukhang magiging kwento na ilalabas ng mainstream media. Official. Yun nga nilabas nila kanina pa. Wala nga. So ang totoong kwento po diyan, sa ISAP talaga sumuko si Pastor Kibuloy. Yan po ang sigurado. Sa ISAP siya sumuko at ang kasunduan tahimik lang. Pero dahil nagbida-bida na naman ito si Abalos, di umano, talaga nga namang may plano ata itong maging senador. Kaya gusto niya yung credit sa kanya. To the point na inilaglag niya yung payasong ground commander na si Torre. Di ba ho? Yun ang, yan no, kasi nga... Tama yung description na yun, payaso. Because of the greed, kaya ho sila nagkakaganyan. Nag-agawan ng credit. To the point, hindi siya di umano sumunod dito sa utos o yung usapan. Sorry, hindi utos, usapan. Na huwag mo nang ilalabas. Tahimik lang. Pero siguro, dahil sa kanya ng mga vlogger niyang hinahire, di umano ay unahan mo na para sa'yo ang credit. Yun. So, ganun po ang nangyari at yan po ang nais ipahatid ng ilan nating mga kaibigan.
Yun na lang po, mga kaibigan na lang ang tawag natin sa kanila. Tama. Sir, may statement ba yung ISAF doon sa hindi pagsunod ni Abalos sa kasunduan? Hindi po magsasalita ang ISAF ng ganyan. Dahil sila po yung mga profesional, hindi po ever yan nagsasalita in public, tahimik po kumilos yan, nagtiwala. Ito po para sa kalinawan natin, nagtiwala ang pamunuan ng KOJC na it's going to be a quiet Quiet. That's why we were Karapatan yun, never no? never mentioning it since 1 o'clock. Hindi wala tayong binabanggit eh. As a matter of fact, all of us, alam nyo na yan, sigurado ako, we're not allowed to talk about it Yes. until I had a confirmation na ilabas ito. Kasi nga, nagsalita po yung ilan nating kaibigan at sinasabi nila, medyo nabastusan sila. Yeah. Ito nang nangyari. Ngayon, sila hubay magsasalita, hindi ko po alam, hindi po ako mamagaling, pero ito lang ang sabi sa akin. Kami mga profesional, hindi kami mahilig sa media, hindi kami nagsasalita, pero ito yung nararamdaman namin. Well, nangyari na yan kay Admiral Carlos eh. Ganon din, nilaglag din si Admiral Carlos pero hindi nagsalita, no? So, Iba ang sundalo eh. iba yung sundalo, iba talaga sila. Kaya pinili ni Pastor na doon sa kanila mag-surrender. Yes, Lorraine. Nandiyan na si Byron, Lorraine. Banat, Byron. So, Yes po, opo. so maliwanag na at parang very consistent 'yon, no, na pastor will never surrender to a tyrant like Torre, no, and to Abalos. no, Or and then, Marbil. no, he will surrender to people that he really trusts and respects. Yeah. Yes. Kaya lang baka tanongin nung iba, bakit ibinigay pa sila sa PNP o nakipag-coordinate pa kay Abalos? Remember, may warrant ang korte. At ang magpapatupad po nito ay ang PNP. Hindi po pwedeng makialam ang AFP. Alam naman po natin yan sa batas. Unless there is a rebellion or something na para sila makialam. Ngayon, nagtiwala lang siguro ang ating pastor sa AFP. Alam naman natin, mas professional sila gumalaw kaysa sa PNP, lalong-lalo na sa inasal po ni Torre. Talagang kitang-kita natin yung pagiging balasubas niya at pagiging unli lies niya, di ba? Unli lies, Kaya po siguro, ganun ang nangyari. Ngayon po, hindi sabi nga ni Ma'am Badoy na kung sila po ba ay magsasalita, hindi po sila magsasalita dahil alam natin na ganyan sila. Yes. Na hindi po sila, alam ni Ma'am yan, may maraming kaibigan pong AFP officer yan, hindi po nagsasalita yan. Byron, so ang maganda dito, unmasked na naman itong si Abalos. Yes. Credit grabber, kabila, di ba? And then this is what I was talking about, Byron, J, Yes, Elmer, po. Ina, and Carla, no? This character ng Marcos administration, yung mga nakapaligid sa kanya, hayok na hayok sa kapangyarihan, parang hindi nila mapigil-pigilan yung sarili nila. Eh, nakita na naman natin ngayon dito, kay Abalos, bida-bida, di ba? Yeah. So, I want to point that out because this is the burden that the Filipino people have had to endure. Yeah. Yung nakakangilabot na pagka-power hungry, no? Yung pagkaupo pa, nasisiraan na kagad ang VP, tapos nasa 2028 na yung sites nila. Hindi ba lang magsilbi naman muna kayo, di ba? Parang ganyan. So, yan naman, bida-bida, hindi na nahiya, no? At saka linawin po natin, wala naman pong planong magtago si Pastor Kibuloy at gusto niya talagang harapin ito. Yes. Dahil confident siyang mananalo siya sa kaso. Yes. Ang ayaw lang niya ay yung dalhin siya sa Amerika. Dahil napahiya na po ang FBI, kaya delikado ang lagay niya sa Amerika. Yun lang naman po ang paulit-ulit niya sinasabi through Attorney Torion na gusto lamang po niyang siguraduhin na hindi siya ho doon ipapadala. Kaya nga hinala ko po, ito naman po ang part na to, hindi po ito confirm. Hinala ko po ay nakuha niya na po yung kasunduan na yon. Nahaharap po siya sa korte sa Pilipinas at hindi sa Amerika. So hindi po siya nagtatago dahil gusto lang niya magtago. Hindi po siya nagtatago dahil guilty po siya. Nagtatago lang po siya itong mga nakaraang araw dahil ayaw niya sa Amerika po. Pero sa korte sa Pilipinas, haharapin niya po yan. Yes.